Ang sinasabi ditong mga lupasalaan, ibig sabihin ko, yung samaan ng loob, alisin na po natin kung maaari sapagkat yan po ay sa ikasisira ng ating pananampalataya, hindi lamang po natin bagos ng Iglesia. Diba? Yan. Sino bang tuwang-tuwa na nagkakaroon ng division sa loob ng Iglesia? Pagkabahabahagi. Si Taning, sapagkat yan po ay gawain ni Taning at hiniliwalay ni Taning yung lingkod ng Panginoong Diyos sa Panginoong Diyos. Yung katulad na sinasabi kanina, kasalanan ba ang division? Kasalanan po yun. Ang sabi kanina ni Brother Nahum, na ang kasalanan ang naghihiwalay sa tao sa Panginoong Diyos, ay totoo naman po yun. Diba? Yan, tuloy po tayo. Yan. Ano po ang sinasabi dito sa chapter 5 verse 10? Pakinggan po natin. Kunan ninyong halimbawa ng pagbabata at ng pagtitiis. Mga kapatid, ang mga propeta na nagsipagsalita sa pangalan ng Panginoon. Yan. Diba? Ganun kabigat at paghalin tulad ng pagtitiis ng pananampalataya ang sinasabi ni Santiago noong kapanahunan ng mga unang Kristiyano noon. Diba? Yung pagbabata at pagtitiis ay sa ating po sa ngayon. Tayo na mga modernong Kristiyano, abay, kung di ulan-ulan ka, sabihin, umulan ka kasi hindi ako nakadalo ng pagkakatipon. Diba? Hindi po ganon. Naghahangad ka ng kaligtasan tapos gusto mo madali mo lang makuha ay si Kristo nga na ipato at naghirap sa cross para sa ating mga kasalanan, tapos tayo po ay hindi po natin magawa na siya po bigyan ng papuri at pasasalamat sa pagkakataon ito. Anong sinasabi? Una ninyong halimbawa ng pagbabata at pagtitiis. Iba po ang suliranin ng mga Kristiyano noon sa atin sa ngayon. Diba? Sa atin maliit lang na bagay, parang napakabigat na po sa atin yun. Para lamang po natin magawa yung gawain po natin, yung paglilingkod sa Panginoong Diyos. Iba naman po sa kanila. Yan, bakit pinapaalahanan ni Santiago kahit yung doon po sa binabanggit ni Brother Nahum sa sulat ng isang apostol sa mga taga-Hebreo, di ba? Ini-encourage sila ni Apostol Pablo na mga patuloy. Iba po yung suliranin ng mga Kristiyano noon. Bakit? Di ba? Maglilingkod ka lang noon. Diba? Sa Panginoong Diyos bilang isang Kristiyano ay kayo huliin, ikaw pa'y papatayin. Diba? Kaya ini-encourage na yung pagbabata at pagtitiis sa pananampalataya ay kailangan nila yun. Diba? Yan, iba naman po yung siliranin natin sa ngayon, yung mga simpleng hindi pagkakunawaan nun, magtataka po tayo, hindi na nakakadalo ng pagkakatipon. Bakit? Natatalo ba ng pride ang pananampalataya? Diba? Tuloy po tayo. Ang mga propeta na nagsipagsalita sa pangalan ng Panginoon, ang sinasabi dito ni Santiago, yung sakripisyo nitong mga propetang ito, yung pagtitiis nila. Diba? Nagtiis sila, nagbata sila para sa pangako ng Panginoong Diyos na kaligtasan ng kanilang mga kaluluwa. Yan, tuloy po tayo. Hindi naman po, sa atin naman sa kapanahunan natin, hindi naman po tayo katulad ng mga apostol na kailangan pa natin pugutan ng ulo para tayo yung maligtas. Diba? Iba-iba pong sitwasyon po natin sa ngayon, pero isa po ang magbibigay ng kaligtasan po natin. Kung yung mga apostol na naglingkod noon ay ang ating Panginoon Kristo ang magbibigay ng kaligtasan sa kanila. Walang pagbabago po yun sapagkat ang ating Panginoon Kristo din ang magbibigay ng ating kaligtasan. Tuloy! Santiago chapter 5 verse 11. Yan, narito tinatawag nating mapapalad ang nagtiis ay paano yung hindi nagtitiis sa paglilingkod sa Panginoong Diyos. Ibig sabihin, hindi mapalad. Narito, tinatawag nating mapapalad ang nagtitiis. Yan. Inyong nabalitaan ang pagtitiis ni Job ay wala nang makakatalo sa pagtitiis ni Job. Diba, sa kanyang hirap na pagsubok sa kanyang pananampalataya, ay grabe nga ang kanyang tiniis. Yun ang sinasabi ni Santiago. At yan po yung sinasabi din kanina ni Brother Nahum, na mas lalong alam nila sapagkat yan po ay nakasulat sa kautusan ng mga Israelita kung bakit binanggit ni Santiago yan. Ang sinulatan niya dyan, yung mga nangalat na mga Kristiyanong, mga Israelita, mga nagsipangalat sa ibang lugar. Kaya pamilyar, mas lalong pamilyar sila sa tinutukoy dito ni Santiago sapagkat sila yung mga Israelita. Sila po yung nasa ilalim ng, alam nila yung mga nakatala sa ilalim ng kautusan. Diba? Yan, tuloy. Narito'y tinatawag nating mapalad ang nangagtiis, inyong nabalitaan ang pagtitiis ni Job, at inyong makita ang pinangyari ng Panginoon kung gaano ang lubos na pagkahabag at ang pagkamaawain ng Panginoon. Diba? Yan. Ang natanggap pa lang po ni Job nung nabubuhay po siya. Diba? Yung reward na umapaw na ibinalik sa kanya ng Panginoong Diyos. Masitik pa po doon. Diba?
siyempre yung buhay na walang hanggan, na wala man lahat ng bagay, tinatangkilik ni Job, di ba? Nung sinubok ang kanyang pananampalataya, o di ba? Bagkus ibinalik sa kanya, ipinaramdam sa kanya ng Panginoong Diyos na masigit pa yung ibabalik ng Panginoong Diyos sa kanya. Ano lang po yun? Yung material na bagay. Diba, alam naman po natin na hindi pa reward ang buhay na walang hanggan kay Job. Hanggang sa ngayon po ay nanatili si Job. Yan ang kanyang kaluluwa at kanyang espiritu sa Panginoong Diyos. Pag once na namatay ang tao, sabi ni brother namin kanina, ay hiwala. Totoo po yun. Yung katawang lupa ni Job, bumalik na yun po sa sa alambok. Pero yung kanyang espiritu ay babalik sa Diyos. At magtatakda ang Panginoong Diyos kung kailan niya bubuhayin ng tao. Yan, tuloy. Yan. Ano pa? Datapuat ang tinuturuan sa aral ng Diyos ay makidamay doon sa nagtuturo sa lahat ng mga bagay na mabuti. Iwasan po natin yung pagkakaroon ng comparison po sa isang mga ngaral. Ayaw na ayaw po niyan ni Apostol Pablo. Take note, yan po ay binanggit na Apostol Pablo sa unang sulat niya sa mga taga-Korinto. Abay, dahil itong sa Apolos ay mabulaklak manalita. Si Apostol Pablo naman ay medyo, direkto na po yung magsalita sa Apostol Pablo. Ay, itong ibang mga taga-Korinto ay mas gusto si Apolos. Di ba? Ayan. So, mga kapatid, ito din po ay kalapit din po natin bilang isang mananampalataya na yung respect, yung pagmamahal, yung pag-ibig po natin sa preacher, iba-iba man po yung method. Yan ang kanilang pagtuturo. Lahat po, pari-pariho po yan. Ginagamit ng Panginoong Diyos para ibahagi ang kanyang salita. Huwag po tayo magkakaroon po ng tinatawag na special treatment o pagkatangi. Yan po ay kasalanan din po. Ayaw na ayaw po ng Panginoong Diyos ng ganun. Yan, bagaman min sasabihin po natin, iba-iba po ng rin ng pagtuturo. Diba? May isang bisis pa, sinabi ni Apostol Pablo, mas magpapaniwala pa kayo dyan, mga taga-Korinto kay Apolos, ay ako ang apostol na hinira ni Kristo, di ba po hindi, sapagkat ang pilit iginigiit ni Apostol Pablo na huwag magkaroon ng pagkabahabahagi dahil lamang sa dun sa dalawang nagtuturo sa kanya sa Apolos. Ako'y kay Pablo, ako'y kay Apolos. Diba? Sinasabi ng gano'n Apostol Pablo. Diba? Na kanyang sulat. Yan. At higit sa lahat, makidamay po tayo. Yan. Mga kapatid. Datapot ang tinuturuan. Sino yon? Yung mga nakikinig. Diba? Yan, mga member sa iglesia. Diba? Ano man po ang tungkulin niyo. Yan, kung sino yung gumaganap sa banal na hapunan. Diba? Yan po ay nakikidamay sa nagtuturo. Alam naman po siya nang nagtuturo, siya po ang gaganap ng banal na hapunan. Pero wala po tayong magagawa kapag lagi kong iliban yung nakatuta sa tinatawag na banal na hapunan. Naranasan ko po yan sa kaligtas. Iyo na paawit. Ikaw pa mag-prepare ng ganun. Kaya minsan, number 1 pala yung parang yung paawit ay nasa number 4 na ako. Bakit nag-iisip ka pa dun sa maging topic mo tapos iyo pa po yung gawain dito pang tagapagpanalo. Pero awa po ng Diyos, usad din po naman. Nagkakaroon po tayo ng tinatawag po natin, nagkakaroon po ng responsibilidad or tungkulin sa iglesia. Tungkulin po yan. Diba? Huwag po natin isipin na, ay nandun naman si kapatid na ganito, okay na akong mag-send sa ngayon kasi may dalilin. Hindi po, sapagkat yan po ay tagubilin at yan po ay tungkulin sa iglesia. Palagahan ninyo kung sino man pong nakatupa sa banal na hapunan. Diba? Kung sino nakatupa sa paawit at sino po yung nakatupa sa tinatawag po natin yan, kamera po sa harap, sapagkat yan po ay pinagtatalagahan po yan, pagtatalaga po ang tawag po yan. Inilalaan niyo po ang inyong sarili. At minagaling ng Panginoong Diyos na dyan kayo magaling. Diba? Sa usapin ganyan, sa pagsiset ng ganyan, kasi yan po ay talent na pinagkaloob ng Panginoong Diyos. Tuloy. Yan, datapot ang tinuturuan sa aral ng Diyos ay makidamay din doon sa nagtuturo sa lahat ng mga bagay na mabuti. Kapag may mga church activities, sinasabi po ng preacher, wala naman pa pong elders dito. Yung leaders meron po kasi yung mga medyo matagal na po sa iglesia na nakakatulong po sa ikabubuti ng iglesia, yan, ay makidamay po kayo na doon sa mga nagtuturo sa preacher. Pag sinasabi naman kung may church activities tayong gaganapin sa ganitong araw, ganitong buwan, ay kung maaari naman po kung ano po yung oras na sinabi at napagkasunduan, ay nandun po tayo, nandun po kayo. Diba? Hindi po yung naghihintayan. Diba? Yan sapagkat yun po ay pinagkasunduan na ganung oras. Yun po ay uri na pakikidamay po dun sa nagtuturo.